ganito na lang. Ito ating bayan. Katabi ni Rizal. Kaya bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung... Tayo po ay tumayo. Atin pong salubungin ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte! 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 Ang mundo ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo, totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higain ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin kaya bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinas, hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ng ini. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Anso, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko, law. So, but, guro sa trabaho, saka sa, alam mo sa gabi, dyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At dyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino man nakita ninyo maganda sa araw? Nakita? Sa araw. Yung nagtatrabaho, patay, nagkita ng basket, na mamalinggi. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas. Mga anghel, gising na. Ang mga demonyong putang inatulog na.
Hindi, ano na lang tayo, seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas, mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor for exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Yan na. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Yung mga dalaga. Mahirap kaya walang ano. Hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Nandiyan ba asawa ko? Well, you know, ganito yan. We were not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin ay request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong no plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but meron akong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my... Saan nga yung... Wala pang asawa ko. Wala eh. Ito si Hanelet kasi ang asawa ko overseas worker niya. Yung asawa ko ngayon, yung una kong asawa, wag na yun. Nanay ni Inda yun, medyo problema tayo. Alam mo yung nanay ba ni Inday? Tisayan. Tapos nakita ko yan sa aeroplano, stewardess eh. So, pag hinanap ko kung saan yung bahay. Doon sa Monteverde, doon sa Davao, pasok ako sa mga bahay-bahay doon, nakita ko ang gaga. Nagalaba. Sabi ko, maganda ito ah. Tapos sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, labandera ka? Ewan ko kung sinong taga-Davao dito. Yung hagdanan nila may nung nahalata ng nanay si Puring, mother-in-law ko, inilipat yung aso doon sa hagdanan.
Tangina, hindi ako makaakyat. Kaya, hiningi mo eh. Ano lang yan yung, anong tawag yan, pukpok sa Bisaya? Balutin mo ng karne, tapon mo doon. 2 araw, ang aso nila, 2 aso na ako na, tangina mo, nung namatay, kasi yung nanay ni Elizabeth may pusto sa bangkiruhan, mga damit. Kaya, yun. Ito naman si Elizabeth. Haba ng istorya. Pero basta tinanan ko. Dinala ko sa Digos. Kasi nung na-high school ako, nag-abot ako ng Digos. 7 years ako sa high school eh. May graduate school na doon. Umabot talaga ako ng Digos, putang ina. Doon ako nag-graduate. Sa bagay, sa totoo lang ha, hindi ako nagyayabang. Nothing to be proud of. Nothing to... Alam ba ninyo, ang presidente ninyo, 7 years high school. Oh, taga Davao, alam, magdami ka alam. Tignan mo ako, sinong mahusay sa lahat? Kasi nag-aral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Ngayon, noon nagpunta ako dito, punta kami ng pamilya, wala kaming kilala. Ngayon, nagpasok ako sa harap ninyo, mayabang na. Mga kababayan, ano bang sunod ang gagawin natin? Ano ba itong Pilipinas? Maligaya kayo o hindi? Maligaya pala ka. Sa bahay, hindi na. Yung Inday na. Yun ang maldita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito, nanay? Di ba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday? Sinabi ko na sa inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila, nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yan, mga driver namin, pati buang talaga yan si Inday. Pero kung yun ang masunod sa inyo, magsunod sa akin pagka... Maswerte kayo kung yan ang magsunod sa akin. Kasi malapit na tayo talaga sa gira. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, mano yan si Inday. Bright, smart, pero mainit ang ulo. Dito po talaga natin makikita kung gaano po kamahal si Pangulong Rodrigo Duterte ng taong bayan. Kitang-kita naman po natin yung sigawan mga OFW. Ganon po nila kamahal si Pangulong Rodrigo Duterte. Biruin mo, nag-iiyakan po ang marami nung nakita si Pangulong Rodrigo Duterte. Ganon po nila ramdam kung gaano nila kamahal si Pangulong Rodrigo Duterte at gaano din po kamahal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang taong bayan. Kaya ramdam ng ating mga kababayang OFW yung ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Biruin mo, nag-iiyakan po sila. Marami pong umiyak, hindi po napigilan ang naramdaman dahil nakita nila si Pangulong Rodrigo Duterte na talagang may malasakit sa bayan.
ramdam po ng mga OFW at sa mga mamayang Pilipino ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa taong bayan. Kaya ganoon na lang po ang naramdaman ng mga OFW. Umiiyak po sila nung nakita si Pangulong Rodrigo Duterte. Sana magkaroon tayo ulit ng isang Pangulo na kagaya kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sana nga po, kaya pagdasal po natin na sana magkaroon tayo ulit na Pangulo na kasing lakas ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagmamahal ng bayan. Grabe, nakakadurog ng puso. Nakakadurog po ng puso yung nakikita po natin na grabing mga saloobin ng taong bayan ng mga OFW. Nag-iiyakan po yung iba. Grabe po talaga. Nakakilabot ng balahibo po. Nakakatayo ng balahibo pag nakikita mo yung video na ito.